Bakit ganon? Akala ko ba siya ay hindi natatakot at wini-welcome niya ang impeachment proceedings na yan dahil sinasabi niya wala siyang kasalanan? Hello, what's up guys? Quezon Visayas at Mindanao. Magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po mga guys, ito po yung ating topic ngayon. Ito yung ating pag-uusapan. Dahil nga po, alam natin na matapang daw talaga itong si VP Sara dahil kasi sinabi pa nga niya na hindi siya natatakot at wala po siyang kasalanan. Ito nga po ang sinasabi niya dahil nasabi po niya mga kababayan na mas masakit pa ang iniwan ka ng iyong kasintahan kaysa yung na-impeach ka sa House of Representatives. So yun mga kababayan ay pinanghawakan ito ng ating mga kababayan dahil para patunayan na wala siyang kasalanan. Pero ito yung balita ngayon dahil palihim po siya na humingi ng PRO upang ipatigil ang impeachment laban sa kanya. Doon po siya lumapit, palihim po siyang lumapit sa Supreme Court at akala niya hindi mababalitaan. Pero ito binalita ngayon at ito po yung mga kababayan ng ating panunuorin ngayon. Pero bago ang lahat ay kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload na video. At ito na nga, umpisahan na po natin. So ito guys, sinabi nga po ni, question po ito ni Larry Gadon. Kaya bago natin panoorin, sinabi nga po niya na bakit daw ganun ang ginawa ni Sara dahil akala daw niya matapang ito at walang kasalanan at kayang-kaya niya harapin itong impeachment trial laban sa kanya. Pero bakit humingi siya ng PRO? Natatakot na ba siya? Ito panoorin natin mga kabayan. Ang sinabi ni Secretary Ate Gadon. Kaugnay naman sa usaping petisyon ni VP Sara, tila palaisipan naman kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang dahilan kung bakit pa kinakailangan magpasaklolo ni VP Sara sa Korte Suprema. Ang buong ulat ikukwento sa atin ni Churk Balagtas. Kinu-question naman ngayon ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na humingi ng saklolo sa Korte Suprema para pigilan ang kanyang impeachment trial. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Gadon na nakakagulat na ang isang opisyal na nagsasabing hindi siya natatakot at handang harapin ang impeachment ay biglang humingi ng legal na tulong. Lingid sa ating kaalaman, ay nag-file pala ng petition for certiorari and prohibition itong si VP Sara doon sa Supreme Court upang pigilan ang impeachment proceedings sa kanya. Bakit ganon? Akala ko ba siya ay hindi natatakot at wini-welcome niya ang impeachment proceedings na yan dahil sinasabi niya wala siyang kasalanan. Kaya ngayon, nakakapagtaka naman na sa pag-file niya ito ay talagang palihin nilang i-final itong petition na ito at kung hindi pa nagsalita yung spokesman ng Supreme Court na totoo nga na nag-file ng petition si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court ay hindi pa malalaman ng publiko. Ngayon, hindi naman po pwede yung pagpa-file na yan ng petition for certiorari and prohibition sapagkat ang impeachment proceedings ay isang karapatan ng Kongreso na inherent and plenary sa kanila. Sa tingin ni Gadon, mas mabuti kung mag-resign na lamang si Duterte upang makapagpatuloy siya sa kanyang mga plano para sa 2028 presidential elections. Kung matutuloy umano kasi ang impeachment at siya ay matatanggal, mawawalan siya ng pagkakataon na tumakbo sa hinaharap. So yun guys, yun yung napanood natin. Sinabi nga ni Ate Larry Gadon na parang natatakot talaga itong si Sara kasi humingi siya ng PRO. Sa opinion ko dito mga kabayan, sa akin lang ito mga kabayan, dahil alam ko na lahat tayo ay may opinion dito. Sa akin siguro dapat niya harapin, di ba? Kasi dapat niya patunayan na wala siyang kasalanan kasi sinasabi nga niya na wala siyang kasalanan. Di ba? Dapat niyang harapin itong hinaharap niyang kaso ngayon. Dahil patong-patong yung kaso niya, hindi lamang sa NBI. Meron siyang kaso. So ito po mga kababayan, ang reaksyon ng ibang mga representative laban sa paghingi ng PRO ni VP Sara sa Supreme Court.
pakinggan natin, panoorin natin ang kanilang mga sinabi, mga reaction. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas, hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado na ang bise na takasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo't masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapal ang pagtatangka ni House Deputy Speaker JJ Suarez ang petisyon ni VP Sara na harangin ang impeachment trial. Giit niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya ang mga paratang laban sa kanya imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang fourth impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referring it to the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this, including questions of jurisdiction. So it's best that the Supreme Court does not interfere. So yun na nga mga kabayan, na talagang napakinggan natin ang iba't ibang mga panig ng mga congressman na meron silang mga opinion laban kay VP Sara. Sinasabi nga na walang paglabag kasi ang katuwiran ni VP Sara ay mayroon daw paglabag at hindi na sa tamang proseso itong ginawa. Kaya siguro at hindi rin daw pwedeng makialam ang Supreme Court dahil nasa tamang proseso ang ginawang politikong pag-impeach. So yan guys, dapat natin, ano ba ang masasabi niyo dito? Ano ba ang reaction niyo dito? Ilagay niyo lang po sa comment section. Kasi kung may kasalanan siya o wala, dapat niyang harapin, di ba? Dahil sinasabi nga niya, nung una pa naman, noong hearing doon po sa Quad Committee na doon na lang niya haharapin. Kaya hindi siya sumisipot sa mga hearing. Pero pagdating doon, ay di ba nga, nung umakyat na ito sa Senado, nandun ang bola, siya na mismo nagsabi na hindi daw siya pupunta dahil nga po ay baka daw matakot sa kanya ang mga senador. Mailang ba? So yun yung katuwiran niya. Ngayon, iba naman ang ginawa niyang hakbang ay gumawa naman siya ng humingi siya ng PRO doon sa kataas-taasan na hukom yung Supreme Court para ipatigil ang impeachment. So, ano po ba ang masasabi niyo, mga kabayan? Ilagay niyo lang po sa comment section. Dapat ba niya itong harapin? Dapat ba niya ito ay ipatigil? At ang tanong, kung kakatigan siya ng Supreme Court. Dahil sinasabi nga po ng mga kabayan ng mga congressman ay nasa tamang proseso ang kanilang ginagawa at wala po silang paglabag. So, yun po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Abangan natin mga kabayan kung kailan ito mangyayari o abangan na lang natin yan. So, maraming salamat po.
At pagkita-kita po tayo muli sa sunod na mga video. God bless you all.